Hello po. Nakakakapa talaga dito sa amin. Hindi talaga may iwasan, lalo na po pag ang sasabihin natin ay salita ng Panginoon. Mahirap po magkamali. So, before we start, tayo po muna tumayo tayo manalangin. Let us pray. Ang manang Diyos, nakita sa lahat, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po, Panginoon. Bibigyan mo kami ng lakas upang makapunta, Panginoon, sa inyong bahay samba. Thank you, Lord, for guiding us all throughout the week. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Nawa ay ahayag, salita, Panginoon. Sa inyo lamang po mamatawi, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kailangan po, Panginoon, madakila sa aming buhay, sa aming buhay, Panginoon. Mga isang dalangin, sa mga na Jesus. Amen. Okay. So, nakakatawa po kasi kanina yung devotion. Somewhat related siya sa ituturo. So, before po tayo magsimula, there is a question na gusto mong itanong sa atin. At isipin natin mabuti. No? Na, ito po yung tanong, magtitiwala ka ba sa Panginoon if His way of blessing your life involves breaking you first? Isipin po natin mabuti. And to understand, ano po ba yung breaking? Ano po ba yung brokenness? Sinasabi ng Panginoon. Biblical brokenness does not mean weakness or destruction. Hindi po ito pagkasira natin. It means a heart that is soft and surrendered to God. Kung babasahin po natin sa Psalms 51 verse 17. Psalms 51 verse 17. Nakikibasa po? Sacrifices to God are broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. So, ang nagsulat po nito ay si David. And during this time, na-expose po yung kanyang kasalanan kay Bathsheba. And David was broken. Kung iintindihin po natin, ang contrite heart po is shattered. So, puso ni David ay shattered. At siya po ay hari. Basahin natin yung Psalms 51 verse 16. Makikibasa po. For you will not delight in sacrifice, for I will give it. You will not be pleased with a burnt offering. So clearly, naintindihan po ni David na hindi sacrifice. And during this time, this is Old Testament, nagsasacrifice po sila ng burnt offering. And alam po ni David na hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon our broken heart, our spirit. No. So, naiintindihan po natin ang brokenness. So, ano ba yung brokenness? Brokenness means, Lord, I need you. Kailangan po natin ang Panginoon sa ating buhay. And it includes repentance. We must understand na dahil kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin, we must repent. And repentance is turning away from sin and turning to God. Lahat po tayo makakasalanan. So we have to repent. A heart truly sorry for sin. Pangalawa. Not just regret, ay nagkasala tayo, but a desire to change. Since we are saved, mayroon po tayong desire to magbago. Ang focus na natin sa mundo nito is sa Panginoon, hindi na pang sarili. Okay? Humility. So, humility, recognizing that we cannot live without God. Dahil tayo ligtas, because we are broken, we now recognize na hindi natin kayang mabuhay nang wala ang Panginoon. Next is a surrendered will. Hindi na yung will natin, hindi na yung magustuhan natin, hindi na yung tingin natin na tama. Kung ano na yung tingin ng Panginoon. Kung ano yung will ng Panginoon, yun ang masunod sa buhay natin. Okay? And lastly, is a Christ-centered living. So, basahin po natin Galatians 2:20. Paborito to ni Kiel na verse. Galatians 2:20. Si Apostle Paul po ang nagsalita. Nakibasa po. It is no longer I who live,
it is no longer I who live, but Christ living in me. In summary, brokenness is when your life stops being about yourself. It starts being about Christ. Okay? So, bakit ba natin kailangan maging broken? Brokenness is God's process of removing our pride. Lahat tayo may pride, lahat tayo tingin natin maganda tayo. Diba? And if God remove our pride, He can restore us, transform us, and use us for His mission. So, makikita po natin, it's a surprising truth in the Scripture. Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, simula na nagsa-Sunday school ako, mas naiintindihan ko siya. Yung mga pinapakinggan ko yung mga story ni Kiel, dun sa page. Surprising truth about the Scripture is that God often use people who are deeply broken. Previously, mga to nila pastor, about Job, about Gideon, di ba? Lahat sila, they are weak, they are broken. Pero meron silang pananampalataya sa Panginoon. They trust the Lord na kahit takot sila, they are willing to do what the Lord's will. Okay. An perfect example here is Moses. Moses spent 40 years. Diba? Spent 40 years in the wilderness. Si Joseph the dreamer, he spent 13 years suffering and waiting. David was broken and ashamed because of his sin. Peter the apostle, so Apostle Peter, denied the Lord 3 times. And lastly, si Paul, si Apostle Paul po, spent years suffering and in imprisonment. So lahat sila nahihirapan. They experience humiliation, failure, suffering, and waiting. Yet, those seasons were God's shaping process. Ito po binago ng Panginoon ang kanilang mga buhay. And brokenness is often God's pathway to blessing. Isa po sa napapatunayan to sa buhay natin. Pinagdaanan muna ng pamilya namin ang brokenness para hindi kami makapagyabang. Kahit sa testimony rin po sa pinagdaanan ko sa Maria ay dahil lamang sa Panginoon. Hindi po ako abot sa kung nasan ako ngayon. Hindi dahil sa Panginoon. Hindi po ako matalino eh. Kumbaga, kung hindi ako naniniwala sa Panginoon, tsamba lahat. Pero imposible pong tsumamba ako for 10 years. Consistent tsamba. So, it is because of the Lord. So, to understand the principle, we will look at 3 ways God uses brokenness in our life. Gamit po yung mga tao. Number 1, God breaks our self-reliance. Tatanggalin po ng Panginoon yung pananaw natin na kaya ko. One of the greatest spiritual obstacle is yung self-reliance. Natin, we are good. We trust our abilities, we trust our wisdom. Inaral ko yan for how many years, kaya ko na yan. Nag-review ako, ilang buwan, kaya ko yan, ipapasa ko yan. We trust our experience. But we must understand that God wants us to trust Him. Amen. Okay? Example is si Moses. Si Moses, lumaki po siya sa Egypt, sa palasyo ng Egypto. And he had education, meron siyang privilege, meron siyang leadership training. At alam niya nga, siya yung gagamitin ng Panginoon para iligtas ang kanyang kababayan. Pero, during that time, hindi siya ginamit ng Panginoon. And he tried. Tinry niya to deliver Israel gamit yung sarili niyang lakas. And what happened? Nakapatay po siya ng Egyptian. And the result was, everything ay nag-collapse. Simula, nasa palasyo siya, bigla siya nagtago. Nasa wilderness siya for 40 years. He lived as a shepherd in hiding. Then, bigla siyang tinawag ng Panginoon after 40 years. Pag binasa po natin, yung Exodus 3:11. Exodus chapter 3 verse 11.
Sabi ni Moses, ang tinawag siya, but Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?" Yung dating mayabang, yung dating tingin niya, kaya niya, I can do it. Nag-aaral ako, training niya ako. Nag-aaral ako sa pinaka-prestigyosong paaralan. Ito na siya ngayon. Sabi niya, sino ako, Panginoon, para gamitin mo? Who am I? So, God's work cannot be done through human strength alone. And naiintindihan to ni Moses that he had to depend on God. And sometimes, God removes confidence in ourselves. Ang galing niya yung ating kumpiyansa. At papalitan niya ito ng confidence sa Panginoon. Okay? And brokenness can come through hardship and waiting. Kaya po ng ating discuss. But sometimes, God uses a more painful teacher, and that is failure. Number 2, God breaks our pride. 2, through failure. Isa po ito sa pinakamahirap. Failure. Mahirap mag-fail sa mga bagay. Lalo na if you're very confident na kaya mo siya. Marami akong gano'n ba? I can do it. Kaya ko yan. Basic sa akin yan. May mga gano'n akong pananaw dati na natatawa na lang sila. Kasi nagugulat sila, bagsak na naman, mayroon akong certificate, bagsak na naman, laging bagsak na. Sabi ko, kaya ko eh. But then, I relied to God, and He helped me. And yun yung na-recognize ko. And failure is painful because it exposes the truth about our hearts. Nakita dito kung ano ba talaga yung laman ng puso natin, yung confidence ba sa sarili, yung pride ba natin. No? And God often uses failure to remove our pride. An example ko dito is si Peter. Kilala po natin si Peter. He is an apostle. No? And Peter is very passionate sa Panginoon. Matapang po si Peter eh. Siya po yung isa sa pinakamatapang na apostle ng Panginoon. Pag binasa po natin ang Mark 14:29, makikibasa ko. Peter said to him, "Even though they all fall away, I will not." Sabi niya, matumpa man sila, ako hindi. Ganon katapang si Peter. Pero sabi ng Panginoon, ako ay i-deny mo ng 3 beses. Hindi na rinawala si Peter, syempre. And it happened. Pumilaw naman, and he realized. And dito na si Peter after that scenario. Luke 22, verse 62. Luke 22, verse 62. Yan siya. Makikibasa po. Then he went out and wept bitterly. So, na-realize niya, Peter was broken. Natama yung sinabi ng Panginoon. But, the good thing is, Jesus restored him. After ma-resurrect na Jesus, sinasap mo si Peter. And Peter later on preached boldly. Naging matapang siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos. And he led thousands to Christ. So the principle is, failure does not have to destroy us. Amen. In God's hands, failure can transform us. So, brokenness through hardship, brokenness through failure, but there is a deeper purpose. God is not just breaking us. Hindi lang tayo basta binibreak ng Panginoon. God is preparing us for fruitfulness. Number 3, God breaks us so we can bear fruit. Sa John 12:24, basahin po natin. Truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. So, a seed must break open before life grows. So, ganun din po tayo. Tayo ay seed. Kailangan natin ma-break para tayo ay magbunga. And no breaking, of course, no fruit. Si Joseph po, kilala po natin ito
ito, si Joseph the dreamer, before his dream was fulfilled, he experienced betrayal by his brothers. Diba? Alam po natin ito, binenta siya. He became a slave. And nakatanggap po siya ng mga false accusation. And eventually, nakulong po siya. And for 13 years, Joseph's life looked broken. Titingnan po natin sa lente or sa lens ng normal na tao. Kawawa naman to, grabe pinagdaanan, di ba? Hindi natin maintindihan bakit yun pinagdaanan. Diba? It looked broken, but God was shaping him. And eventually, alam po natin ang story, Joseph became a ruler in Egypt. Marami siyang naligtas. Diba? He saved many lives during tagtuyot, during the famine. And nung namatay po yung kanilang tatay, yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanila para maging slave. Ito po yung sinabi nila doon. Sinabi ni Joseph doon. Genesis 50:20. Yan po, makikibasa po. Against me, but God meant it for good. Ano man po yung pinagdadaanan natin, if it feels like destruction, it may actually be a preparation for God's purpose. So the scripture, mga binasa ko natin, it shows a clear pattern that God used people that are broken. Moses after the wilderness, Peter after the failure, and Joseph after suffering. God does not look for perfect people. God uses surrendered people. People that are broken. And brokenness removes pride, removes self-reliance, and it removes arrogance. Pinapantan ko ito because brokenness produces humility, dependence on God, and spiritual maturity. And bago po tayo magtapos, binibisan ko lang po, sumasakit po ang aking dyan. I have this prayer, tinatamaan na tama na kaaway. I have this prayer po, every year. Lagi ko po, sa family po namin kasi, meron kaming naging tradition na dati pa, na every New Year, nagpre-pray po kami, hindi po kami kasama sa pagpapaan. Hindi po kami nagse-celebrate ng New Year na sinasalubong ng paputok. Sinasalubong po namin ang bagong taon ng panalangin. No? And meron po akong prayer list lagi sa aking notebook na nasasagot naman po ng Panginoon most of the time. And pero meron po akong prayer na lagi ko siyang hindi isinusulat at hindi ko siya madalas sa pinag-pray. And it is, Lord, gamitin niyo po ako ayon sa inyong plano. At kilala po ako, marami po dito, yung mga matatagal na po sa simbahan, kilala niyo po ako. Sa aming magkakapatid, ako po yung pinaka hindi active. Ako po yung pinaka hindi madalas involved sa ministry. Hindi po ako nag-handle ng bata, bira nyo ako nakita sa youth fellowship, sa ministry. Because I am scared. Tatakot po ako na baka I am scared of being broken. Baka basagin ako ni Lord at hindi ko kaya. But this year actually, isa na siya sa prayer ko. Lord, gamitin niyo po ako. Gamitin niyo po ako ayon sa inyong kagustuhan. And some of you today, meron po kayo of course na seasons in life. Kaya po nakakatawa yung season nila Kuya Ramon. Napapagkwentuhan po namin yan pag sa mga youth fellowship. Nung nagtatouch ako, grabe yung ginawa ng Panginoon sa kanila, how they change, diba? Some of you may feel disappointed. May feel that you are a failure, hindi ako nakakagawa ng tama. Some of you may feel broken, may feel humble. But what if this season is not the end of your story? What if it is part of God's process? Because throughout the scripture, nakita po natin yung katotohanan. Diba?
God often breaks people before He blesses. The question is, it is not whether brokenness will come. The question is, how will we respond? Will we resist God? Or will we surrender and say, Lord, gamitin niyo po ako ayon sa inyong kagustuhan? And it is amazing po, dito po tayo magtatapos sa salitang. It is amazing what God can do with a broken heart if He gets all of the pieces. So tayo tatayo, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, nakina sa lahat, Panginoon, salamat po sa paggabay, salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo. Even if we are broken, Panginoon, karanas kami ng pagsubok, ng challenges sa buhay, Panginoon. As long as alam po namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos, tagapagligtas, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, this is part of the process, Panginoon. You will bless us, Panginoon, and we will bear fruit, Lord. Salamat po, Panginoon, for constantly reminding us about this, Panginoon. Salamat po for always teaching us, Panginoon, the Bible. Nakikita po namin sa aming binabasa, lahat sila, madalas, nakakaranas ng ito. It is normal, Panginoon, kapag kayo po ang aming Panginoon. Manawa po, Panginoon, manatili kami, Panginoon, palawag mahirap, challenging, Panginoon, ng buhay sa mundo ito. May we live according to your purpose, Panginoon. Nawa, Panginoon, huwag po kaming matakot sa brokenness. Maging ganaman kahirap ito, Panginoon. May it be instilled in our hearts, Lord, na kakayanin namin ito, Panginoon, dahil ito ay para sa inyo, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, ay ma-recognize po namin ngayon bilang aming katapagligtas. Ay ma-recognize po namin, Panginoon, yung brokenness na aming hinaharap. We are broken, Lord, and that's what you want, Panginoon. Lumapit kami sa inyo with our broken spirit, our broken heart, Panginoon. And may we recognize you as our Lord and Savior. Salamat po kami, Panginoon, sa istorya nito. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe po. At nawa, Panginoon, tumimo ito sa aming puso at magamit mo namin. And nawa, Panginoon, ang question, Panginoon, na magpapadami pa kami ng mga sagot ko dito kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribileyo. Gamit po ako, Panginoon. Gamit po pa yung basang bahay ko to glorify your name, Panginoon. Maging blessing po kami. Tama. Maging blessing po kami sa iba. May your light shine sa amin. And it radiates to others, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you for dying for our sin, Panginoon. Hindi man po namin ma-visualize, ramdaman yung gano'ng ka-heavy, Panginoon. Maintindihan po namin ang ginawa niyo sa amin na hindi ordinaryo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.